Noong ika-19 na siglo, ang Pilipinas ay nilulukuban ng dilim. Walang sariling tinig, walang kalayaan, at ang hustisya ay para lamang sa mga may kapangyarihan. Ang tingin sa atin, alipin, walang mukha at walang sariling boses sa ating lupain. Ngunit ang apoy ay hindi namamatay sa ihip ng pananakot. Ang mga ilustrado ng lakbay sa Europa upang maging liwanag sa bayan. Ginamit nila ang panulat at katotohanan bilang sandata upang isilang ang kilusang propaganda. Sa pamumuno ni Dr. Jose Rizal at ng kanyang mga kasamahan, itinatag nila ang La Solidaridad. Ang kanilang layunin, humingi ng reforma at ipaglaban ang pantay na karapatan at imulat ang mga Espanyol at Pilipino sa totoong kalagayan ng bansa. Hindi sila sumulat para sa parangal. Sumulat sila dahil sumasamo ang bayan. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga sanaysay tulad ng La Indolencia de los Filipinas at ang mga walang kamatayang nobela, binuwag ni Rizal ang mga maling paniniwala na ang mga Pilipino ay mangmang at tamad. Ipinakita nila ang karunungan at kalayaan. Lumipas na ang higit isang siglo. Tapos na ang pananakop ng mga Espanyol. Ang mga praile, ang mga Guardia Civil, parte na lamang sila ng ating kasaysayan. Ngunit ang tanong na dapat nating harapin, malaya na nga ba talaga tayo? O binago lang natin ang mukha ng ating mga tanikala? Ngayong modernong panahon, nahaharap tayo sa panibagong uri ng dilim. Laganap na ang maling impormasyon, ang pagbaluktot sa kasaysayan at ang talamak na fake news. Ang panulat ni Rizal noon ay ang keyboard camera at ang social media accounts natin ngayon. Paano mo ba ito ginagamit? Ginagamit mo ba ito sa iyong plataforma para magpalaganap ng puot at kasinungalingan? O ginagamit mo ba ito para maghatid ng katotohanan at pagbabago? Ang kilusang propaganda ay hindi lamang isang tuyong paksang isinulat para sa pagsusulit. Ito ay buhay na paalala ng mga kabataan na hindi lamang palamunin ng lipunan. Tayo ay may lakas na baguhin ang takbo nito. Ang pagiging makabayan ay hindi nangangailangan ng madugong revolusyon sa lansangan. Ito ay nagsisimula sa pagiging kritikal sa mga isyong panlipunan, pagtayo para sa mga mahihina, at pagtangging manahimik sa harap ng injustisya. Kung noon sumulat ang mga ilustrado laban sa pangangampi ng mga dayuhan, ngayon na may tumindig at magsalita laban sa katiwalian at pagpapahirap sa mamamayan. Huwag matakot! Senado at Kongreso managot! Ako, ikaw, tayo. Tayo ang mga ilustrado ng bagong siglo. Huwag nating hayaang masayang ang dugong ipinuwis ni Rizal at ng mga bayani para sa ating kawalan ng pakialam. Huwag kang pumayag na maging mangmang. Gamitin ang iyong boses, ipaglaban ang katotohanan. Gisingin ang nasyonalismo! Huwag kang pumayag na maging mangmang. Tayo ay may lakas na baguhin Ipaglaban ang katotohanan. Huwag matakot! Gisingin ang nasyonalismo!